Check. Check. Ang lumang tipan, the Old Testament, has 39 books. At sa ating pag-aaral sa mga hard passages of the Old Testament, dumadako na tayo sa kumaga last 1/4 ng mga aklat. We're now message 33. So kung we're 39 books, di natin pinipreach yung Genesis, Ecclesiastes, and Daniel, mga recent books and current books na siniseries. So more or less, mga yan ang ating target sa sharing ito ng mga hard sayings. At ang ating pastoral concern, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga possibly college students, young professionals, even high school students, na baka nakahamon, na-challenge yung kanilang paniniwala sa Biblia dahil sa iba't ibang mga kumokontra sa salita ng Panginoon. So marami na tayong pinag-aralan from the attributes of God, His sovereignty, especially yun ding katangian ng Panginoon like holiness, judgment. Nakita rin natin yung may mga cultural aspects like women, how God dealt with women or deals with women even now. And last time, nakita natin sa aklat ng Hosea that God seeks His people even in their sins. Yung pinakasalan ni Hosea, itong si Gomer. Ngayon naman, dadako tayo, tatalon tayo sa sunod na aklat at maganda rin ito na kumaga lahat ng aklat ng Old Testament mapasadahan natin sunod-sunod. Aklat naman ng Joel. Joel, sa minor prophets pa rin tayo. Yung 12 huli na mga minor, mas maikli na mga propeta. Sa aklat naman ng Joel, ang kwento nito ay prominent dito yung mga locusts. O kaya siguro pwede natin sabihin mga tipaklong, mga plague ng mga tipaklong, the plague of locusts. Bukod yan, very prominent yung pag-aaralan natin, the day of the Lord. Yan, the day of the Lord. Isa sa mga in-emphasize ito ni Joel, yung nangyayari sa kanila, yung plague na ito ng mga tipaklong bilang tumutukoy sa darating na day of the Lord. At in fact, inyong maalala, isa sa mga famous passage dito, yung pagbuhos sa banal na spirito na nangyari yan, natupad yan sa Acts chapter 2, gaya ng napag-aralan natin din quite recently. So Joel, chapter 1 tayo mga kapatid, yan ang titingnan natin, and we will read verses 13, 13, hanggang sa wakas ng chapter 1 ng Joel. Para dun sa mga bihirang mabuklat ang Bible, sa mga minor prophets, ito na yung pagkakataon natin, daanan, isa-isa itong mga aklat na ito. Verse 13 and following, magbigkis kayo ng damit sako at tumaghoy, o mga pari at tumaghoy, manangis, kayong mga lingkod ng dambana. Hali kayo, palipasin ninyo ang magdamag na suot ang damit sako. O mga lingkod ng aking Diyos, sapagkat ang handog na butil at ang handog na inumin ay ipinagkait sa bahay ng inyong Diyos. Magtakda kayo ng pag-aayuno. Tumawag kayo ng isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang matatanda at ang lahat ng naninirahan sa lupain sa bahay ng Panginoon ninyong Diyos, at dumaing kayo sa Panginoon. Habag-habag ang araw na yon, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. At ito'y darating na gaya ng pagkawasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Hindi ba ang pagkain ay inalis sa ating harapan, ang kagalakan at kasayahan mula sa bahay ng ating Diyos? Ang mga binhi ay natutuyo sa ilalim ng lupa. Ang mga kamalig ay wala ng laman. Ang mga imbakan ay wasak, sapagkat walang trigo. Nag-uungula ng mga hayop. Ang mga kawa ng mga baka ay nalilito, sapagkat wala silang pastulan. Pati ang mga kawa ng tupa ay nagdurusa.
O Panginoon, tumatawag ako sa iyo, sapagkat tinupok ng apoy ang mga pastulan sa ilang, at sinunog ng apoy ang lahat ng punong kahoy sa parang, maging ang mga hayop sa bukid ay humihingal sa iyo, sapagkat ang mga tubig sa batis ay natutuyo, at tinupok ng apoy ang pastulan sa ilang. Tayo manalangin, mga kapatid, muna bago natin pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Our Heavenly Father, as we now come and meditate, listen to your word, nawa Panginoon, ipaalala niyo sa amin, meron niyang araw ng paghuhusga at ganun din araw ng kaligtasan. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. One of the most devastating plagues of all time ay nangyari, kung inyong maalala, of course, nangyari sa Egypt, no? Yung 10 plagues, naalala niyo yun? Ang isa doon is the plague of locusts. Yung mga locust, I think botanically or biologically, iba-ibang mga ano yan, uri ng hayop, pero para sa atin, tipaklong siguro ang pinaka malapit dito. So ito yung parang plague ng mga tipaklong. And one of the worst, if not the worst plague ng mga tipaklong sa kasaysayan ay nangyari sa Rocky Mountains sa US at Canada. No, apparently magkakadikit itong mga lugar na ito. Alam niyo, nangyari ito noong 1874. No, 1874 pa nangyari ito. Grabe itong plague na ito ng mga tipaklong, at sapagkat ang nasakop nung mga tipaklong na ito ay 52 million hectares. Gano'n ba kalaki yung 52 million hectares? Alam nyo, ang bansa natin, ang Pilipinas, 30 million hectares lamang ang land area natin. So imagine nyo, halos doble ng Pilipinas ay nabalot ng mga tipaklong. No, ayon sa account, mahigit 12 trillion na tipaklong ang pumuksa doon sa mga sakahan at mga vegetation, no, mga halamanan dito sa Rocky Mountains. 12 trillion at milyong-milyon dolyar, as you may imagine, ang na-damage. At it was so bad na may mga oras na halos nagdilim, natakluban yung araw sa dami ng mga tipaklong. Can you imagine yung mga dami ng mga tipaklong na yan? Well, yan ang nangyari dito. Yang salot na yan ang nangyari sa panahon ni Joel. Alam nyo, hindi masyadong alam kung si Joel ay nagpropesiya before the exile to Babylon or after. No? Medyo hindi masyadong klaro. Pero dito siya nagprophesy sa maaring malapit ng paghuhusga o kaya right after the Babylonian exile. At ang isang marka o tanda o common feature ng kanyang propesiya ay yung tinatawag na araw ng Panginoon, the day of the Lord. At ito nga rin yung difficulty ng passage na ito o ng aklat na ito. Saan ba tumutukoy itong day of the Lord na ito? Ano bang ibig sabihin nito? At ito ba'y natupad na o matutupad pa? No, yan ang mga makikita natin. At hindi lang kay Joel, maraming mga prophets ang gumamit ng phrase na ito, day of the Lord. Kaya pag naintindihan natin to, maiintindihan na rin natin yung paggamit nito kay Amos at iba pang mga propeta. So ang mensahe na gusto nating makita ngayong umagang ito is that God will certainly judge sinners even as He welcomes their repentance. Ang Diyos ay maghuhusgan tiyak sa mga makasalanan, pero wini-welcome din niya yung mga gustong magsisi sa kanilang kasalanan. So una sa lahat, pansinin natin, point 1, that God will deal with sin sooner or later. Sa malaot sa madali, God will punish sin. Paparusahan ng Panginoon. And you might notice, this is a constant refrain dito sa mga propeta. No? Kasi nga, itong mga propeta, para mga fiscal yan eh. No? Sila yung mga prosecutors.
na nagcha-charge sa Israel sa kanilang mga kasalanan. So una sa lahat, God will punish, God will deal with sin sooner or later. Sa verse 15, tingnan natin, andyan yung famous words. Itong main text natin, actually verse 15, ang pinakasentro ng ating pag-aaral, andyan yung phrase na ating pinag-aaralan. Verse 15, alas ang ginamit yan. Alam mo yung salitang alas, sa Hebrew, aha, parang aha. No? So parang medyo related, ano? Aha. No? Alas dito sa English, na ito'y isang emotional expression. Ito'y kumbaga matinding emotion ang kakabit nito na parang may halong panic pag minsan. No? Alam niyo yung parang medyo nagulat ka, nagpanik ka, ano? Parang tumalong ka sa swimming pool, malalim pala, hindi ka handa. Parang malulunod ka na. No? Yan yung parang masasabi mo, ano? Alas! No? Parang ganun yung expression na ito. Bakit? Alas for the day. No, kaya nga may exclamation mark pa doon sa ESV. No? Yung araw na to. For, kaya niya nabanggit itong expression na ito, for the day of the Lord is near. The day of the Lord. It's a favorite expression of the prophets. No? Palaging ginagamit day of the Lord. Pag minsan ina-abbreviate or sino-shortcut, the day, no? Minsan ganoon na lang ginagamit. Ano, just that day or day, at kalimitan may kahalong adjective or noun, kumbaga merong explanatory kabit. It can be day of distress, day of vengeance, day of wrath. So, paulit-ulit ito ginagamit, ano? Na parang isang araw na medyo madilim. No, isang araw na gloomy, makulimlim. Yan ang paggamit dito ng mga propeta. Ngayon, ang sabi ni Joel, o yung revelation ng Panginoon kay Joel, the day of the Lord is near. Napansin nyo ba yon? In the next chapter, upon us. So, malapit na daw. Pero, bakit parang hindi pa nangyayari? Kasi 10 times, ginamit itong phrase na to ng mga propeta na malapit na. 10 times. No? Joel, dito nga sa ating binasa, 3 times sa Joel, kay Obadiah, Zephaniah, twice, kay Ezekiel, twice, malapit na. Pag sinuma mo yung taon, nitong mga propetang ito na nagsabing malapit na, pag sinuma natin yan, hundreds of years yan. Yung pagitan ng mga propeta na ito. Palagi malapit na. Hindi naman nangyayari. Ano ba itong day of the Lord na ito? Well, in one article dito sa Gospel Coalition website, itong sinabi ng sumulat. The phrase, and I quote from this article, the phrase, the day of Yahweh, the day of the Lord, kasi Lord, capital lahat, no? Yahweh, the day of Yahweh, and its abbreviated phrases or parallels, the day, that day, refer both. Dalawa, ano? It refers to both. At mahalagang maunawaan natin ito para ma-decode natin itong phrase na ito. No? One, to the ultimate. So may ultimate, no? To the ultimate time when Yahweh will punish and restore/recreate the whole world. Darating yung araw, Yahweh will punish yung mga nagkasala and restore, recreate the whole world. Okay? And, so ultimate yun. And, to the periodic, ito yung ikalawang ibig sabihin, to the periodic, penultimate. No? Okay? Bago pa dumating yung ultimate, merong mga periodic, hindi lang isang beses, ilang beses mangyayari, penultimate days that clarify and anticipate it, the ultimate day. So, meron palang parang mga mangyayari, periodic ito, once in a while, mangyayari yan, pero tumuturo sila sa darating na ultimate day. Okay? So, therefore, yung day refers more to the event than really an exact time. Of course, merong day talaga mangyayari, pero more of yung event na mangyayari na yun na nga magkakaroon ng punishment and restoration. Now, this reality
is inaugurated, according pa rin sa article na ito, in Christ's first coming, but only consummated at His second coming. So yung ultimate, no, yung pinaka-ultimate, nagsimula na sa first coming of Christ, pero magko-consummate sa second coming. Yun na talaga yung the day na talagang papunish ang mga makasalanan, i-restore muli. At tayong mga mananampalataya will obtain our final deliverance. And so, makita natin, sabi pa rin ng article na to, biblical figures also apply the language, the day of the Lord, to the various instances where Yahweh typologically may type, no? Ina-apply din yung day of the Lord sa mga types recognizing or to punish wickedness. So itong nangyari pala kay Joel, okay, back to Joel, is simply part of that periodic, part of that type na ginagawa ng Panginoon, pinaparusahan ng mga makasalanan, pero dinideliver din ang mga matuwid para bigyan sila ng, kumbaga, foretaste of the coming and ultimate day of the Lord. So, you see, so very consistent sa iba ring mga prophecies, na mayroong parang immediate fulfillment, pero meron din na final fulfillment. And so, therefore, Joel can say that the day is upon us. Andito na. Okay, malapit na. In fact, nararanasan nila mismo yung day of the Lord. Kumbaga, pwede natin sabihin, small day of the Lord versus the capital uppercase day of the Lord. Kaya, yon ang ibig sabihin dito. So, wag tayong malito. Na, bakit palaging year? No, daming mga prophecy, Ezekiel, Obadiah, Joel, paulit-ulit ko nakikita. Kala ko ba malapit na? Pero bakit di pa dumarating? Huwag tayong malito. Ito yung mga types lamang ng darating na final day of the Lord, a final day of judgment, but also a final day of deliverance. And so, mga kapatid, as we look at Joel, ito yung nararanasan nila. Kaya sa verse 16 and following, tingnan nyo, ang tindi. Kahit sa panahon nila, ang tindi na nung dinadanas nila. No, it's not the food, sabi sa verse 16. Yung pagkain nila, naubos na. Wala silang makain. Joy and gladness from the house of the Lord ay nawala na. Mismo, hindi na nila maranasan. Kumbaga, yung tagutom o walang ani, sabi dito ni Joel, before our eyes. Before our eyes. Parang very graphic, yung description, parang very, kumbaga, parang kitang-kita mo, parang nakikita niya, wala nang ani. Can you imagine yung isang mga sakahan nila doon, tuyot na yung lupa, wala silang maani, di ba? Minsan may mga nakikita tayong picture sa mga famine, land of famine, mga countries na may famine, talagang tuyo-tuyo. Yung lupa, talagang, bitak-bitak. Kasi wala ng tubig. So parang ganun ang nakita dito ni Joel. Verse 17, yung mga buto ay natuyo na, they shriveled. Yung mga storehouses, wala nang laman yung kanilang mga granaries, yung mga imbakan ng kanilang masaganang ani. Lahat yun empty. Walang laman. Kasi nga wala silang ani. At pansinin din nyo, verse 18, yung mga hayop ang in-emphasize ni Joel. Sabi nga ng mga commentator, bakit puro na lang hayop? No, hanggang sa huli nga, hayop ang in-emphasize. No? The beast grown. No? Yung mga parang hirap na hirap, mismo yung hayop. The cattle are perplexed. Pati yung mga baka nalito. Bakit nalito? Kalimitan may nakakain kami. Ngayon wala na. Even the flocks of sheep suffer. So parang pinapakita yung whole creation nung nagdusa. Di ba meron tayong mababasa sa Romans, the whole creation groaneth. Parang ito yun. Dahil sa bigat ng kasalanan ng bayan, siyempre ang assumption, kung naghihirap yung hayop, lalo na yung tao. No? Na walang makain. Kung wala nang makain yung hayop, wala na rin makain yung tao. Yun ang naranasan mga taga-Israel.
dahil sa kanilang kasalanan at pagre-rebelde kay Yahweh. So ano yung mga leksyon? O ano yung leksyon na makikita natin dito? Well, let's realize what a destructive force sin is. Sana maalala natin, alam kong alam ninyo ito, paalala lamang ito, kung gaano katindi ang pagwasak na dala ng kasalanan. And yun nga, yung parang makita natin, yung tinatawag na desertification. Narinig nyo na ba yung salitang yun? Siguro yung marami sa inyo narinig na yan. Kasi alam nyo ba na may convention on desertification. Ibig sabihin ng convention, UN, United Nations Convention on Desertification. Pwede nyo i-google yan. Huwag ngayon, ha? Okay. Pero kung interesado kayo mamaya, desertification, maraming bansa, kasama na tayo. Pumirma tayo sa convention na yan. Kasi ayon sa United Nations Convention nga on Desertification, sabi doon sa kanilang website, worldwide, itong desertification, pagiging disyerto, affects 250 million people ang apektado daw dito. And one-third ng land surface of the earth. Isipin nyo yun, 1/3, isa sa 3 hektarya, sa buong mundo ito, ay nagsasuffer ng pagiging disyerto. 4 billion hectares to be exact. Yung livelihood, hindi lang ng 250 million people, but 1 billion people na nakadepende rito. Poorest of the poor. Marami dyan nasa Africa. No? Blessedly, wala tayo masyado sa Pilipinas, pero meron din, kasi malakas ang ulan natin. Napakalakas ng ulan dito, kaya hindi tayo nakakaranas ng pagiging disyerto. Pero yung mga pinagpe-pray natin every Wednesday, yung mga unreached peoples, di ba, pinagpe-pray natin, itong mga persecuted countries o may persecution, marami dyan andun sa area na ito. Subalit, bagamat merong UN pa, United Nations, nagsama-sama para i-address ang physical desertification. Alam niyo ba na mas merong matinding desertification nangyayari? And that is spiritual desertification. Yung pagiging disyerto ng kaluluwa ng maraming tao na hindi nakikita ito ng karamihan. At mas seryoso ito. Kasi sin, yung kasalanan, promises joy. And gaiety, yung kasiyahan, good time, happy. Yan ang pangako ng kasalanan. Sige na, magbarkada ka. Pag nakabarkada mo yan, hasaya ang buhay mo. Sige, gawin mo to, inumin mo to, take mo to, subukan mo. At sasaya ka. Pero gaya ng alam natin, once na naalipin tayo ng kasalanan, yan na, mararamdaman na natin yung kagaya ng naranasan dito ni Joel. Bagamat perhaps not physically or not yung nakikita visibly, but sa mga kaluluwa natin ay maluluoy, dahan-dahang matutuyot ang buhay spiritual ng isang tao. According to the famous Martin Lloyd-Jones, Dr. Lloyd-Jones, sabi niya sa kanyang article, famous siya doon sa Spiritual Depression, isang libro niya ito. But sabi niya, yun daw, spiritual depression often comes from a sense of failure and of frustration that often arises in the life of the Christian because of the problem of sin. Malimit daw nangyayari na nadidepress yung isang tao. Hindi naman palagi. Napag-aralan natin yan on mental health and depression sa isang Bible class. Pero maraming beses, ang problema ay kasalanan. Sabi ni Lloyd-Jones, some falling into sin, some sin that harasses and bothers and gets this individual down constantly in spite of all efforts. Yung kasalanan daw na paulit-ulit, hinaharas. At pag bumigay tayo dyan, kumbaga nagpaggapi tayo sa kasalanan, depression ang babagsakan natin. Now, sa ating lengguwahe ni Joel, ay para itong salot ng mga tipaklong na nagbigay ng katuyuan, ng tagtuyot sa lupa, which simply reflects the dryness in the hearts
and souls of the people of God. And so, kung may nararamdaman tayo, mga kapatid, and I'm talking to you, believers in Christ, kung pag minsan may spiritually lethargic tayo, parang wala tayong gana, pagising natin, parang, walang excitement sa buhay natin, hindi na tayo ganun kaganado makinig ng salita ng Diyos, hindi na ganun kaganadong pumunta sa church, at umawit para sa Panginoon, well, siyasatin natin ang ating sarili, mga kapatid. Maaari na merong kasalanan tayong ini-entertain, kasalanan na ayaw nating iwanan, at dahil dyan, lumulungkot, nagtutuyot ang ating mga puso at hindi tayo ganun kasigla sa paglilingkod sa Panginoon. At the same time, para sa ating mga bisita rin, maaaring ito rin ang inyong nararanasan. Maaaring merong parang tagtuyot sa inyo. Maaaring may mga depression kayo. May mga kaguluhan sa inyong buhay. Sana makita natin na yung mga experiences na ito, parang paalala. Kasi ginagamit ng Panginoon Diyos ang konsensya natin. Maaaring nakukonsensya tayo, nagkakasala tayo. Sana makita natin ang mga paalala ito. Sabi sa 2 Peter 3 verse 9 and 10, the Lord, sabi ni Pedro sa kanyang mga sinulatan, the Lord is not slow to fulfill the promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but all should reach repentance. Napasensya ang Diyos. Kasi marami nagtatanong, nasaan na ang pagbabalik niya? Nasaan na ang pagbalik ng Panginoon? Kala ko ba meron darating na araw ng paghusga at babalik siya? Asa na yun? Kinukutya ang Kristiyano, mga Kristiyano nung panahon na yun. Sabi niya, mapasensya ang Diyos. Gusto ng Diyos magsisi kayo. Pero verse 10, tinuloy din ni Pedro, but the day of the Lord. So hanggang sa New Testament, ginamit itong salitang ito. Yung phrase na ito, the day of the Lord. But the day of the Lord will come like a thief. Pag di natin inaasahan, bigla itong darating. And then the heavens will pass away with a roar. And the heavenly bodies will be burned. Again, notice, burned, Kanina doon sa Joel, fire, Ngayon, ito, burned up and dissolved. And the earth and the works that are done on it will be exposed. So the day of the Lord, darating ito. May restoration din. Merong recreation in a way. Pero kasabay nito ang matinding paghuhusga. The Lord is patient. God is patient. Pero the day will come. Certainly, yun din ang mensahe dito ni Pedro. Huwag kayong mag-isip na yung darating. Tiyak na itong darating. Huwag tayo maging kagaya ni Pharaoh na pinadalhan din ng Diyos ng salot ng mga tipaklong, the plague of the locusts. Pero kahit naranasan niya, yung dami na yun ng mga tipaklong, hindi pa rin nagsisi itong si Faraon. Sana huwag natin gayahin ito. Sana makita natin kung meron tayong naranasan, paalala ng Diyos, meron tayong mga kaguluhan sa buhay natin, parang natutuyot, tagtuyot sa buhay natin, we feel something is wrong. Sana manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Magtiwala ka lang. Yan ang ibig sabihin niyan. Magtiwala ka sa Kanya. Huwag kang umasa sa anumang kakayahan mo, kundi sa Kanya ka lamang magtiwala para sa iyong kaligtasan, sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Gawin mo ito ngayon din, kapatid, kaibigan, mahal sa buhay. But then secondly, and lastly, just much shorter than the first point, God welcomes sinners who call on Him. Yung una, nakita natin, God will certainly punish, but on the flip side, God will also welcome sinners. And this is the good news. Ito ang good news para sa mga nakikinig sa atin na maaaring di patiyak ang kanilang kaligtasan. In Joel 1 verse 19, pansinin niyo ang sinabi ni Joel dyan, to you, O Lord, I call. Imagine, sa gitna ng mga tagtuyot, sa gitna ng lulus na, kumbaga,
talagang disyerto, in the midst of all this calamity, as if wala nang pag-asa, everything is brown and desert, dry, even animals are thin, payat na, halos mga matay na itong mga hayop. In the midst of all of this, Joel can say, to you, O Lord, Yahweh, I call. Tumatawag pa rin siya sa gitna ng mga pangyayaring ito. To you, Lord. Kasi in-emphasize niya yan, kasi may mga iba doon sa kapaligiran nila, lalo na tumatawag sa mga Diyos-Diyusan. Lalo na pag may mga ganyang, yung fertility, may fertility god sila eh. Yung mga Diyos-Diyusan, I should say, na ang specialty fertility. Yung magkaroon ng ani ang lupa. At si Baal daw is also a fertility god. So may mga tumatawag kay Baal. Pero parang sinasabi ni Joel, in contrast to the Gentiles around, in contrast sa mga tao na umaasa sa Diyos-Diyusan, to you, O Lord, I call. Sa iyo ako tumatawag. At sa gitna nung apoy, na parang kinumpir nga niya sa apoy, in verse 14, sinabi pa niya sa bayan ng Diyos, lalo sa mga leaders, consecrate a fast. Mag-ayuno kayo. Magsisi kayo. So, tumatawag sa Panginoon, pero hindi lang basta tumatawag. Kasama niya, nagsisisi sila. Consecrate a fast. Call a solemn assembly. Gather the elders and the inhabitants of the land to the house of the Lord your God and cry out. Cry out to the Lord. So, ibig sabihin, bukas ang Diyos sa pagpapatawad. Pero kailangan magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Umiyak kayo, humingi kayo ng tawad, mag-fasting kayo. Kaya nga dito, fasting, yung pag-aayuno, a sign of repentance ito. At napakaganda ng pangako ng Diyos. Verse 25, one of the most famous verses in Joel, na I'm sure familiar ng marami sa inyo. I will restore, verse 25, chapter 2 ito, the next chapter. At napakaganda ng mga pangako dyan ng Panginoon. I will restore to you the years. The years. So apparently, ang salot na ito'y taon ng binilang. No, if we take this literally, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Grabe, ang ganda ng pangako. Andyan, kita nyo, puro tipaklong. Ang dami tipaklong. Baka nagdilim ang araw dahil sa mga tipaklong na ito. Kinain ang lahat ng mga berdeng halaman. Kaya nga, talagang totally tagutom. Yet I will restore. Lahat ng mga nawala sa inyo, lahat ng mga harvest years and years na tagutom kayo, ibabalik ko lahat sa inyo yun. Verse 26, you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never again be put to shame. What a blessing! Kakain kayo! Mabubusog kayo! Pero pag nangyari yan, ano dapat ang resulta? You will praise the name of the Lord your God. Ayan ang Diyos natin. Bagapat nagpaparusa sa kasalanan, pero bukas sa mga pagsisisi, bukas sa paglapit ng kanyang bayan, handang magpatawad. And by way of application, alam natin kung bakit nangyari ito. Yung biyayang ito ng Diyos ay na-extend niya sa mga makasalanan tulad natin, not because of our own works, not because of our own righteousness or wisdom, but only because of the Lord Jesus Christ. And therefore, by way of application, sana humanga tayo muli ngayong umaga sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Sana muli tayong mapaaha, at humanga in a positive way. Hindi yung aha dahil nalulungkot tayo, kundi yung aha na humahanga tayo sapagkat kahit tayo nagkakasala pa, alam nyo, mga kapatid, nagpapatawad pa rin siya. No? Imagine, nagkakasala pa rin tayo. Hindi pa naman tayo perfect. We have remaining sins. Pero pinapatawad niya tayo. Ito ang kahanga-hanga. And not only that, let's also look forward to the fulfillment of the ultimate day of the Lord.
At yan lang dapat nating hintayin. Sana ito yung pinakakaasam-asam natin. The day of the Lord. Of course, dalawa yan, ano? On the one side, punishment. But on the other side, eternal glory. At kung tunay tayong mananampalataya, sana ito yung inaasam natin. The blessed hope that we have, that the Lord Jesus Christ is coming again. What brightness of day that will be when we hear the last trumpet, when it sounds, at marinig ito ng buong mundo, ayan na, dumating na ang Panginoon. And that will be the day of the Lord. All capitals, shouting, rejoicing, praising the grace of God in our Lord Jesus Christ. And so in summary, nakita natin mga kapatid, that God punishes sin now, but ultimately, in the day of the Lord, the final day of the Lord, paparusahan ng Diyos ang kasalanan. Subalit, praise God, bukas ang pintuan ngayon ng kaligtasan sa bawat magsisisi, at in that day of the Lord, mawawala ng kasalanan, makakasama natin siya, at forever and ever, we will be with our Lord and Savior, our triune God, in that day of the Lord. Well, si Nikki, ayon sa isang account, ay isang Puerto Rico, taga Puerto Rico siya, si Nikki Cruz ang pangalan niya, at siya ay isa sa mga 19 na anak ng kanilang magulang. 19, imagine, 19 ang mga kapatid niya, no? Ay yung mga magulang niya ay na-involve sa witchcraft, no? Mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, mga masamang espiritu. At as a child, ay talagang grabe ang abuse na sinapit ni Nikki. No? Talagang binubugbog siya, kumbaga mentally naabuso siya ng kanyang mga magulang. And finally, nung 15 years old na siya, ay pinapunta siya ng mga magulang niya. Somehow, nakarating siya sa Amerika, kasama yung kapatid niya. Pero as a teenager in New York, ay napasama agad sa mga gangs, yung pinaka-violenting gangs doon sa New York. Kasi nga, lumaki siyang talagang, kumbaga, puro pang-abuse ang naranasan niya. Di kataka-taka, sumama siya doon sa mga napaka-violente na mga gangs. At minsan nga, tinawag siya ng kanyang nanay na anak mismo ni Satanas. Son of Satan, sabi ng anak niya, ng magulang niya, ng nanay niya mismo sa kanya. And so, nung nasa New York na siya, somehow, by the providence of God, ay na-share rin siya ng gospel. And of course, nung una, ayaw na ayaw niya, ano? In fact, halos bugbugin niya, duraan niya yung nag-share sa kanya ng ebanghelyo. Subalit nagtiyaga, binahagi sa kanya, and finally, naligtas itong si Nikki Cruz. No? Naligtas siya. And after his conversion, kasama yung kanyang mga gang members na siguro nakumbins na rin niya, sinuko nila sa police station yung mga baril nila. Sinuko nila kasi ayaw na nila yung buhay na nasa gang. And after that, actually, nakapag-aral pa sa Bible College itong si Nikki. No, on fire siya. Sabik na sabik siyang maglingkod sa Panginoon. Nakapag-aral siya sa Bible College, hindi lang yan, nakapag-asawa siya, at siya mismo ay naging isang preacher and evangelist. Now, again, ayon sa account, nakapag-travel siya sa buong mundo, ministering to millions of people for 50 years. 50 years pa tumagal yung buhay niya, nag-minister siya. Nakasulat siya ng 17 books na mainly addressed do sa mga young people na nasa mga gangs and how to be liberated from this sin. For the first 15 years, 16 years of his life, parang mayroong salot ng mga tipaklong. Kinain lahat ng buhay niya. Parang wala nang pag-asa. And yet, nung makilala ng Panginoong Jesus, natupad yung sinabi sa Joel, the Lord restored the years that the locusts have eaten. At sana sa atin, mga mananampalataya ngayon, I'm sure ito rin ang naisip nyo, sana naligtas ako noon pa. Sana, ba't ako nagtagal pa ng napakaraming taon na di mananampalataya? Well, ito nga ang kagandahan ng biyaya ng Diyos. Anuman dami ng taon ang nawala sa atin, the Lord is able to restore. In fact, hindi lang restore, give so much more. Kung tayo'y maglilingkod sa Kanya, lalapit tayo sa Kanya, at paglilingkuran natin sa Kanya. Maybe that is our story. Many years we wasted. Sana ngayon, wag na nating sayangin. Let's worship the Lord. Let's serve the Lord.
Don't waste your time. Purihin ang Panginoon sa gitna ng salot, merong kaligtasan. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, marami kaming sinayang na mga taon na hindi naglilingkod sa inyo. In fact, lumalaban sa inyong kaharian. Subalit, salamat sa biyaya ng kaligtasan na nasa aming Panginoong Jesus. Kayo po ang tumagpo sa amin, tumawag sa amin, at inakay kami sa daan ng kaligtasan. Tulungan nyo kami, whatever years the locusts have wasted in our lives, commit namin ang aming mga sarili sa inyo. Magkaroon kami ng pagtitiwala sa banal na Espiritu na kayang gumalaw sa aming mga buhay, that we may serve you faithfully in the remaining years of our lives. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.